a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Altogether we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord, we gather in this virtual space to celebrate the talents of our students.
Bless this live stream with your presence, guide every word and note, ensuring a smooth flow of the program. Surround each participant with your protective hand. May this episode of our program may be a reflection of your grace, and may it inspire and uplift all who join us. Grant strength and resilience in the face of challenges, and may your love shine through every moment. We pray through Christ our Lord. Amen. All together we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Welcome to our portal. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yes, ang gandang sana umaga. po ay maganda rin ang inyong mood ngayon. Kasi bakit, sir? Kasi maganda po yung ang the term is maganda, 'di ba? Ano po 'yon? Magandang balita. 'Yun po ang ating theme ngayon. Ang theme po ngayon ay ano po yung pag-usapan? Ang topic natin ay tungkol po sa National Bible Month. Yun, January. At alam mo po, hindi lang po ito dahil sa religious po tayo, ay ang nakalagay na po ito sa ating batas. Ano po na talagang yes may po. proclamation po ito, di po ba, ma'am? So by proclamation ba, sir, ibig sabihin ay isang na siya, batas? Isinabatas ng mga una pang presidente, no? At Okay. siyempre, pahalagahan natin at siyempre lahat po ito, naniniwala po tayo, katulad yung nasa background ko sa globe, no? Na tayo ay may tagapaglikha at saan po natin na natutunan at nalaman yan tungkol po sa magandang balita. The Bible. No? Maganda, sir, na naging topic natin ngayon. Actually, first time din po na naging topic natin tong Bible Month. Diba? Kasi we have to be reminded palagi na may ganun din palang month na naka-design din pala para sa para sa Bible as Christian country. Yan, 'di ba? Napakasarap po 'yan. At saka doon tayo kumukuha ng lakas ng loob, yung mga nakikita natin na akala natin na tayo lang po ang may-ari ng buhay natin. Pag may problema tayo, gusto nating parang sarili natin. Hindi po. Center of the universe, parang ikaw lang yun. At ang nandito po yung salita na nagkatawang tao. At ang salita ay patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at patuloy sa happy life. So, anyway, sir, bago tayo mag-proceed, okay, gusto ko sana na i-congratulate yung nanalo ng poster for the Foundation Day. So, naipalabas na ba natin direct, yung screen natin? Ipakita niyo po yung photo ng design ng ating sa foundation po natin. Yung poster mismo. Where's that, sir? Yan! Yan. Diba? Ang ganda. So, congratulations to Summer Perea from grade 7 Paiti. Siya po yung nanalo. Siya yung gumawa niyan po, diba? At maganda nga kung nanonood siya ngayon, kindly explain yung mga kung bakit nakuha niya yung concept na yan. Na nakuha niya yung theme natin at ang tema natin ay... sakto ngayon, sir, no? Diba? Yung theme natin ngayon, saktong-sakto. Yung announcement, gayon din yung... Kasi yung poster niya ay talagang fit na fit sa topic natin. Yan po yung ginagawa natin dito sa ating paaralan, no? Na binibigay natin sa lahat ng ating mga learners kung sinong magaling mag-guhit at then mag-conceptualize. Actually, maraming magagaling design, mga artists. Yes po, maraming mga... natin, sir. Very actually, creative. ito po yung nangibabaw. No? Ito yung maraming hearts. Likes, hearts. Maraming reactions, kaya nanalo. Pero ang gaganda ng mga concept lahat naman ng entries magaganda, sir. Ayan. Ito lang. At bakit po pang 29 natin, Foundation Day. 29th. 29. Wow. So ako, ilang taon ka na dito, sir? 29. Halos hindi, pala ako. Tinatago ni Sir Perry. Hindi po, 18 lang ako. 18 years pa lang ako. 29 18 years na yan. old. 18 years. Mayroon tayong kasamahan dito. Talagang, simulat,
tinayo, andito na po siya, no? Dito may mga nakakatanda naman sa akin. Okay. Diba 29, ako 18 years pa lang ako, no? Okay. Sige. Pero, sabi pa nga, palalim po ang ating mga nadidiscover, palalim po ang ating mga activities at naplano para sa ating mga mag-aaral at sa ating komunidad dito po. No? So, ngayon, yan, doon tayo Balik sa na topic. tayo. Balik na tayo. Kasi napakita na natin yung design ng ating t-shirt Excited. sa Foundation Day. For sure, excited na yung mga learners natin sa Foundation Day, sir. Pag tinangnon natin, yung ibang level, yung lower level, pero yung grade 10 at grade 12, excited sila doon sa JS Prom nila. Okay. Meron pa pala. Dito naman sa mga lower level, looking forward sila sa anong mangyayari sa ating Foundation Ano naman yung mga Day. pakulo? At yung mga magulang natin, mga parents po natin, baka gusto nyo, open pa po yung ating mga stalls dito. Yun, no? Pwede kayong makipag-coordinate sa office mismo dito sa ating paaralan para kung mayroon kayong mga business, yan, pwede kayo ditong magtayo, no? Ano, sir? Sana may mga pakape. Oo, mayroong isang mayroon, ayaw natin. sana. At ito, Ayun. marami na pong nanonood at Nagbibigay ng comments. unang nag-message ay si Theos. From Theos Jaden Gonzaga. Ako ba, sir? Or ikaw? Gonzaga. Sa'yo yan, sir. Good morning po, Sir Perry. It's nice to see you again. Mabuhay. Yan. Nice to see At you of again. course, kasama ko rin si Ma'am Yes. Charmaine. Right. Good morning sa'yo, Theos. For Vincent Banalastas, a wonderful shout out po sa ating mga Green Centurions na maglalaro po mamayaan sa Friday. Talaga Green- naman si Vincent, talaga updated, sir. Sa Oo. mga- Mamaya, sabi, supportahan nyo. Active na active si Vincent. Mananalo po. Mananalo po Sana, kami. galingan niyo Yung mga Vincent sa ano po, sa faculty mamaya, no? Okay. Yun po, mayroon kaming laro mamaya 5:30. Sa inyo din? Yes po, mamaya. O, galingan nyo, ha? Okay. Thank you, Vincent. At sa lahat na And of nanonood. course, yun, sir, ang nanalo, ang champion natin sa design. From Summaries Perea, thank you for choosing my design. Sa kanya pala yun si Summer. Si Very good. Summer. Kaya pala, no Good talaga wonder. si Summer. Okay, at ang ating Ay, nako naman, ang pinakamalakas. Okay, go ahead, sir. shout out po, sabi ni Gabriela Jacobson, shout out sa mga taga-Tomations dyan. Enjoy lang sa vacation and see you in 31. Oh. Jen, love you all. Oh, vacation? Taray ni ano, Hindi, ang may Gabriela. vacation lang ngayon, alam ko, yung mga tinatawag na mental break daw ay taga-public, no? Sana all. Okay. Sana all. Ha? Sa atin. Taga-public siya, ay kaya pala. Vacation Sana nila. all. Sana all. Okay. Sana mayroon din kami ditong, kung mayroon din mental, kami holiness break. Maging holy. Kailan yan, sir? Depende sa aming director, superintendent po. Okay. Okay, sabi ni Marcus, Sir! Ay, sir. Sir, pa-shout out po naman sa president namin na si Denise Eliza Rompon. Yes, si Marcos from grade 12. Ano, mga taga grade Yeah, 12 grade Yoms 12. and ano pa? ABM. ABM. Shout out po sa inyong lahat. Buti naman at nanood. kakatapos lang namin ng retreat niyan, no? At kakatapos lang kahapon din, nag-orientation kami. Career orientation Career sa grade 12. orientation. At Ayun. nabigla po sila, no? Nabigla? Oo, nabigla sila. Ikaw lang siguro yung nabigla. Nabigla sila, binigla sila ni ano. Sir. Sir AJ. Okay. So, Sige. proceed na tayo, sir. Okay. Ang dami na natin paikutin. Ano kaya yung Pasikot-sikot. topic natin ngayon? Balik na tayo. Yung topic natin, sir, ay about sa National Bible Month. Okay? So, Okay. naalala mo na. Naalala ko na. National Bible Month. Actually, mayroon tayo dito sa school natin dahil hindi pa tayo naisali sa planning po yan. Pero ang ating RCBNES, no? Lahat ng schools po ng Roman Catholic Bishop Educational System ay magkakaroon po, mayroong tayong tinatawag na Bible Quiz Bee.
Oh, na nagaganapin kaya- po sa January 29 dito po sa ano po sa Lelu sa babalang ng simbahan. For sure, At sir. per school, Maganda yung mga prices niya. yes po. Ano po 'yon ginawa po 'yon ng member ng KRA1 ng CCF team under Father Noel, our Vice Director, no? The Sir Ray, lahat po ng bumubuo ng KRA1, okay? So, naplano po yan, naplano. And then, per school, mayroon po tayong 3 na mga contestant, mga representative na kukompete, no? So, sa atin, mayroon tayo. At May napili ka na, sir. may napili tayo. Isang grade 7, si Chloe. Grade 8. Chloe Canave? Yes. Tapos si Isles. Okay. And then Yes, sa yes. grade 8. And then grade 10, si Jana Malabanan. So, tatlo lang. Sila po ay nag-aaral na ngayon, nagre-review. Good luck sa kanila. Good luck din sa lahat. First time po natin ito. Just do At sana tuloy-tuloy po itong programa. And of course, bago po yung ganyan, may sasama natin sa planning next academic year, dito muna tayo, magkakaroon tayo ng Bible Quiz Bee sa atin para kung mananalo, yan din ang dadalhin natin, mag-represent ang school natin para sa RCBNAS. Tuloy-tuloy na Very po yan. exciting, Oo. no? Exciting yung mga upcoming activities natin, sir. Yes. Oo. At kahalagahan dapat Yes, actually talagang kailangan to i-embody talaga promote. natin. Oo. Kasi kung baga, dinikle na po ito ng ating pamahalaan na mayroon itong month na ito, mayroong National Bible Celebration po tayo. Yes. So sa mga parishes din po, sa mga parokya, mayroon silang Bible enthronement, no? Kaya nga po, hindi natin ito na-prepare ngayon, pero next, ipapangako namin, next academic year, magkakaroon tayo ng Bible enthronement, tapos ilalagay natin, meron tayong school-based, Bible Quiz Bee. Okay? Ang dami mong plano, so, sir. yan po, Sana isasali natin. Kasi kailangan ma-actualize yan, sir. mas ha? mga i-encourage natin po ito sa mga magulang din kasi mas maganda yes. yung family Yeah, maganda Bible nga. Quiz Bee para ang pamilya pinag-aaral at nagbabasa ng Biblia. No? So maganda nga yan, sir, no? Hindi lang individual pero holistic yung atake natin. Yes. Hindi, At kailangan ibalik. Bakit po ibalik? Kasi because of yung mabilis yung facing natin sa influence ng mass media, kulang na po tayo, hindi tayo bumabalik. Wala nang nakakasad niya. Pag pupunta ka sa National Bookstore, ay medyo wala na po minsan mga books kasi yung mga digital na, no? Yeah. Oo, Totoo yung yan, mga sir. May mga bookstore nga din na hindi na nag-ooperate. Yan, Oo, kasi nga nag-close na. because of proliferation of mga Pero, e-books, mga ganun. isa rin papakano nito, dapat ibalik natin. Dapat sa mga bahay po natin. Iba pa rin kasi, sir, pag physical Yes book. po. Oo, iba Yun pa po rin talaga yung sinasabi natin. Mabasa mo lang yung Biblia, ang sarap talagang, kumbaga, ang goal mo, sa isang taon, mabakabasa ka ng Biblia. Mabuo mo from cover to cover. No? Kasi yan din yung training namin sa seminar every year. Kailangan mo matapos mo from Genesis to Revelation. Babasahin mo, parang instead actually, pag nasimulan mo yon, hindi mo nabibitawan. May kakaibang nararamdaman kasi ang kwento ay tuloy-tuloy po sa Biblia. Okay? Tsaka, din, sir, trivia ko lang. Kasi binanggit mo kanina nga, unti-unti nawawala yung mga books. Pero trivia ko lang, ang Bible po, sir, ay best-selling. Okay, Best-selling. according to Guinness Book Yan. of Record. Best-selling book of all time po yung Bible. So, Siyempre, hindi po yan Holy Bible. Sabi pa nga, yung kwento noon at yung kwento ngayon ay ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin. Nakaka-relate po tayo sa kwento totoo. noon pa. Kasi yung Bible, it contains talaga, sir, mga moral, mga Nandun, lessons, mga lessons. ganun. May mga kwento siya, then may mga proverbs, yung yun na may matutunan ka talaga. Ma-apply mo sa life mo, or everyday Yun, life tama mo. po yun. Talagang, ito po yung nagbibigay din sa atin ng hope.
no? Exactly po. Sa mga panahon ngayon, minsan nagsasaroon tayo ng sinasabing mental Mental problem, mental health problem. Magbasa lang kayo ng Bible, enjoy nyo lang. Totoo. So, isa yun sa mga pwede makatulong. Yan ang ayan. magandang goal. Makapagbasa ka, mabuo mo from cover to cover, mabasa mo yung buo ng Biblia. Yes. No? Okay, mayroong tayong message, sabi ni Vords Rescue. Is it from Kyle? Parang kay Kyle ata itong grade 7. Sino yun? Grade 7 po natin, grade sir. 7. I hope everyone studies for the Bible Quiz Bee. Dapat hindi lang sa exams mataas ang score. Tama. Correct ka po dyan. Kasi po, nag-study tayo, it's not because of the score, but yung paano natin i-apply sa buhay natin yung mga aral na nakuha natin doon sa ating binabasa sa Bible. Mahalaga talaga, sir, na ma-apply natin kung ano yung mga nababasa natin. Lalo na yung mga nababasa nating valuable na mga... Actually, yung teachings ni Jesus doon sa the New Testament, no? Yung gospel ng mga parables, yung mga parabola katulad ng the Good Shepherd, di ba? Yung malibughong anak, di ba? Na yung ano po yun? The Prodigal Son. Tapos mayroon pang ano po yun na the rich man, di ba? Okay. The rich man. So from Jav Zanjo Vellorente, good morning, Ma'am Charmaine and Sir Perry. Hope you all have a blessed Wednesday. Never give up teaching us your knowledge. Oh, galing naman. Thank you. Yes Jav. po, kasi as long na sabi pa nga, mayroong sinasabi ni Saint Paul doon sa Biblia niya, sa letter, no? Mga sinulat ni Sir, 14 epistles yun sa New Testament. May isa doon sinasabi niya, woe to me if I do not teach the good news. Yes. Okay. So, kung namulat yan na mahirap na pong pumikit, kaya nakikita mo yung reality, so, yun. Dapat ituro mo. Good news nga, di ba? Preach mo. Di ba? Ayan, sir. Sabi ni Ma'am Imelda Makawili, hi Ma'am. Good morning, sabi niya, good morning to all CSBN teachers and the students. Yes po Ma'am, my heart pa. Okay, sir, nakalimutan ko yung question. May question tayo para sa mga, ito yung Ay, ang question, talaga naman. Sabi ni Zaki Asistol, ang Bible po ay hindi simpleng libro lamang dahil ayon sa pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Timothy. Nagbabasa talaga ito ng Bible to si Zaki, sir. Chapter 3, verse 16. Na-inspired. Nanonood niya yun. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. God bless po all viewers. Ang ganda naman yan. Yan na po yung ating Yan ba yun? God breathe. Yan. Ang ganda ng pinili ni Zaki. Saktong-sakto. So, ayan. So, may question ka ba sa mga viewers, sir? Para for the meantime, may mga naman sila. Siguro, pwede silang magkatulad niya yun, ang binigay ni Zaki, hindi naman kami nag-usap niyan. Aglady Zaki. So, akala ko in-inform mo siya. Wala, hindi ko na in-inform kasi umalis ako sa bahay, tulog pa yan Okay. At ganon, ano po ba ang experience nyo nung kayo po ay nagbasa ng Biblia? Ayan. So, what are your thoughts or feelings while reading the Holy Scripture, the Holy Bible? Okay? Sorry, ma'am, baguhin niyo po yung question. Okay. So, ayan, binagong question. Okay, yun yung application natin na question. Tapos, actually, maski non-Catholics ka, because we are all Christians, pare-parehas tayo ng salita ng Diyos. Hindi kailangan i-debate po yan. We are talking of the Word of God, and that Word is our God, one God, di ba? So, ngayon, sabi pa, yung Biblia, nagkakasundo po tayo dyan. Ang atin na lang, paano natin ngayon ina-apply sa ating buhay.
Anong mga aral na nakukuha natin sa pagbabasa ng Biblia? Yan po yun. Okay. So, break po tayo, sir. Okay. So, stay with us, viewers. We'll be right back. Welcome po sa ating second segment, Usapang Pagpapahalaga. Okay, so kung napapansin nyo, mayroon akong kasama na mga estudyante at ito po ay, sila po ay magpapakilala sa inyo, no? Sige, unahan natin. Ayan, sir. Papakilala na po yung mga magandang kasama mo ngayon. Ayan. Sir, ba't ka tumatawa, sir? Magandang background. Okay, sir. Ito na nga, sir. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga manonood namin ngayon, sa mga students, teachers, and sa mga nakikisubaybay lang po sa portal ngayon. Ako po si Charlotte M. Latinaso from 10 Empathy. Kasama po ang aking napakagandang kaibigan na si... Hello po, ako po si Dion Isabel Aderon from Grade 10 Charity. Yon, Isabel and Shernadette. Yan. Okay. So, yan ang mga kasama kong magagandang nilalang ng ating Panginoon, no? Tama, sir. Sabi ko, maganda po yung background. Wait lang. Ano ba yan, sir? Nakakatampo na po ata, sir. Sir, ang tagal na po natin hindi napapakita sa portal, tapos ganyan po, sir. Yun nga, kaya ngayon, pinapahalagahan namin kayo. Ayan. No? Thank Kasi you po, sir. usapang pagpahalaga nga, pero hindi natin pinapahalagahan. Sige, basahin muna natin yung una pong mga nagano po sa atin, no? Tawag nito? Nag-message. Ayan, from La Romero, my thoughts and feelings while reading the Bible is that I am being enlightened of everything and that Bible taught me good values in life. Wow. What thing that I love Bible is that every day I can get verses that I can apply to my life. Ang galing naman ni La Romero. Ano po ito si La Romero? Ganda ng Anong sagot grade niya. ito? Wala? Nandito pa ba yan? Kasi kung mayroon, part po yan ng ating mayroon tayong may points din po yan sa ating subject. Okay.
Sabi naman po ni Mishka Nicole Garcia, hi po, good morning po. I felt enchanted when I read the Bible verses because it has a lot of lessons we can learn from it. Wow, enchanted. Ang ganda naman ng enchanted. Ano pong ibig sabihin ng enchanted? Nabighani. Nabighani. Siya. Wow. Akala ko doon sa Encantadia, no? Ang ganda naman. Akala ko enchanted. Encanto, sir. Oh, Encanto. Okay, galing po, Mishka, no? Ang ganda po Talaga yung sagot naman. niya. Okay, sige, si Andrea. From Andrea Nicole, as to reading the Bible, as I sense that I undergo euphoria and the feeling of being spiritually complete. Ang gaganda ng mga terminology. Enchanted, euphoria. Yan po talagang nakukuha pag ikaw po ay nagbabasa ng Biblia. True, sir. Kasi the Holy Spirit, the same as the Holy Spirit hovers you while you are reading the Scripture. Kasi hindi sa atin ang salita ay ang Diyos. Yes. 'Di ba? Na nagkatawang tao. He makes us wiser po, Yun, sir. tama po 'yon. Sige, basahin pa yung pangalawa. Pang-apat na. Pang-apat. So, Romeo Remigio Castelo po. I feel guided whenever I read the Bible verses because the different lessons I learn. Okay, maganda nga po ay challenge dito sa ating mga ECF representative together with the class officers. Dapat mayroon tayo magugupit-gupit tayong mga Bible verse inspiration para pagpapasok na sa classroom, magbubunot yung lahat ng papasok, no? At sa first things first in the morning, and then babasahin mo, tahimik. Verse of the day. Yun. Tapos yan ang papanghawakan mo. Yung salita ng Diyos na para sa iyo. Di ba? Ang galing yun. Tsaka Ibabalik ma-apply mo natin din po yan. talaga, sir. Yun po ang kahalagahan na dapat isa sa pamamaraan na naipapakalat natin yung salita ni ng Lord. Diyos. Yes. Okay. Sige, kay Mau Cortez. Yan. When I read the Bible, I feel closer to God and I feel that I am strengthened by the Bible's teachings. It is a source of empowerment for me as a student. His teachings guide me to become a better person and a better follower in His name. Amen, Mau. Yan, kakatapos lang yan ng retreat, no? Sa ating grade 12 learners and grade 10 girls. Kayo. Mukhang marami po natutunan sa retreat. Natutunan, yes. Fresh po talaga yung retreat. Balik-balikan nyo lang yung mga experience yun na ganon. Kasi those are kairos, no? God's time na binigay sa atin sa buhay natin. So, ito treasure palagi natin yon. Okay, at sabi ni Mariel Angeli Torres, whenever I read the Bible, I get a sense of learning valuable lessons and stories and where we can use it to improve ourselves morally, spiritually, and be able to apply these in our daily life. It helps me understand the value of God's gifts and how to become closer to Him. Ang gagaling naman sumagot nitong mga mag-aaral natin, no? I hope that your answers, mas maganda nga po, sa mga nanonood ngayon, mas maganda, ilalagay nyo palagi sa inyong, kung mayroon kayong FB page, yan po, i-quote nyo, inspiration of the day. Sa mga bio nila, sir. Yun. Yan po, ang galing na yon. So, dapat yun po, maging maging, tawag po, missioners, share. Kung missioners, missioners. Mga nagsishare tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon, no? Yan ang pagiging evangelizer. Yes. Okay, nag-evangelize tayo through the Word of God. Okay, sige. Ano naman po ang masasabi niyo po nitong bakit kailangan pahalagahan yung salita ng Diyos? At paano natin yan na i-share sa ating kapwa? Okay. Kayo po ba'y nakapagbasa na ng Biblia? Yes. Okay. Nagbabasa tayo ng Biblia. Kaya nga po, yan, ipangako natin. Yan ang ating New Year's resolution. That is starting January, magbabasa tayo hanggang itong isang taon. Ilang beses kaya natin matatapos, no? Yung mga natin, yung mga precious time with the Lord, yun po dapat ang
kunin natin. Kung wala pa kayong Biblia, bumili kayo ng mga Biblia. Ang iba nga, may mga store online tayo. po, sir. Opo, na Digital. talagang digital. Pero mas maganda po, I would advise that each home, no, each family has a Bible, a Holy Bible. Sir, parang way of bonding na rin po ng family yun, no? A family Yes that po. prays together. Stays Stays together. together. Ang prayer naman, sabi pa, when you read the Bible, is already a prayer. Yun po, lalo na yung family, no? Nagbabasa, nag-aaral, nagsishare, kung ano po yung mga mga message, no? Okay, sige. Ano pa? Ito, ang ganda. Ang Biblia. So, sa mga pagkakataon sa ating mga viewers, ang Biblia ay malaking kahalagahan sa ating buhay sa maraming paraan. So true. Una, ano po yung number 1? Dahil ito ay... Unang-una, ito po ay gabay. Lakasan mo. Ayan. Ito po ay gabay sa pananampalataya at moral na pamumuhay. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga aral at gabay sa ating moral na pamumuhay. At ito po ay nagbibigay ng mga panutuan at mga halimbawa ng tamang pamumuhay, pag-ibig, pagpapatawad, integridad at iba pang mahalagang aspeto ng moralidad. Yan yung number 1 natin. Bakit mahalaga po ito? Gabay sa pananampalataya at moral na pamumuhay. Yan po. So, doon natin nakita yung integridad sa aspeto ng moralidad bilang anak ng Diyos. Pangalawa, share natin. Pangalawa naman po ay gabay sa pananampalataya at espiritualidad. Sa pamamagitan ng Biblia, marami tayong natututunan tungkol sa ating pananampalataya at espiritual na buhay. Naglalaman ito ng mga pangako ng Diyos, mga aral ni Jesus at mga inspiradong salita na nagbibigay pag-asa, lakas at katiyakan sa pananampalataya. Ayun. So, pangalawa, gabay ito sa ating pananampalataya at ating espiritualidad. Kailangan natin ngayon sa mga panahon ito na minsan unstable ang ating situation, ang ating mode, the problem na hindi natin inaasahan, no? So, nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas at katiyakan nitong pagbabasa ng Biblia, no? At pangatlo ay Kasaysayan at tradisyon. ayun, kasaysayan at tradisyon. At bakit po kasaysayan at tradisyon? Ang Biblia ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng kasaysayan at tradisyong Kristiyano. Naglalaman ito ng mga kwento ng mga propeta, apostol at mga piling tao na naging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita at mga gawang himala. Ayun. So, galing po ang kwento ng mga propeta, apostol, at mga chosen people, lalo na yung mga sa Old Testament, from Abraham, and then kay Noah, and then kay Moses. So, Solomon. those are yung kwento paano ang Diyos nakipagkasundo sa atin. Kung paano rin po nagamit yung, kung paano niya rin po na bigyan ng, parang change po yung mundo na maging ganito po ngayon. Iyon. At hindi po, mismo ang Diyos ang nagpakilala sa kanyang sarili. No? At kumuha siya ng tao na doon niya kakausapin. Ipapakilala niya ang sarili niya. Sino po yung una? Doon na nagpakilala, I am who am. Yun ang pangalan ng Diyos. And then, nakipagkasundo ang Diyos sa pamamagitan ng covenant, no? Kay Moses. Kaya nga po, makikita natin, yon yung tinatawag doon. And then, naibigay na yung 10 Commandments, panuntunan, para mayroong order, no? Mayroong gabay ng bawat isa, no? At ang kasunduan na yon ay mayroong tinatawag kasunduan ng Diyos at ng tao. Sinasabi, I am your God and you will be my people. Yan yung covenant na yan. Kaya ang Biblia ay hinati po ng dalawa. At ang una yung lumang kasunduan, yung lumang tipan, Old Testament, at ang bagong tipan, yung New Testament.
Sa Catholic Bible, para sa mga nanonood po, no, sa kaalaman po, the Catholic Bible has Old Testament 46 books. Ayan po, 46 books from Genesis to Prophet, no, Malachi. And then up to the Gospel, nag-start yung Matthew, Mark, Luke, John, up to Revelation, mayroong 27 books sa New Ang Testament. lawak din po pala, Okay, sir. so all in all, ang Catholic Bible has 73 books. At paano natin ito nakikita na ang Bible ay Catholic at hindi Catholic? Sa pamamagitan po, pag sa first page, may nakakita kayo ng imprimatur at nihil obstat, no? Mayroong nakalagay roon na mga testament doon. Yan po, 46 and 27 books po yan. Pag walang ganon, ibig pong sabihin, Christian Bible po yan. Umaabot lang po yan ng 66 books. Okay? So, yun po ang difference. Pero, ang pinagkwento, ito ba ay mali, tama, hindi ba? Hindi po ganon. Ibig pong sabihin, idinagalang natin yon kasi it is the same Word of God na nakalagay din po doon sa mga non-Catholic, mga Christian Bible. Okay? Yes. Hindi pwede sabihin natin kami ang superior. At hindi natin pwedeng i-claim kami lang po ang maliligtas. Diba? Kasi salvation is for all. Okay? Yan po, yan. At yun po yung number 3 na tayo, no? Okay, number 4. Sige po, go. Number 4, gabay sa pagpapasya. Sa pamamagitan ng mga pang-aral at kwento sa Biblia, marami tayong natututunan tungkol sa tamang pagpapasya sa buhay. Ang Biblia ay nagbibigay inspirasyon at gabay sa ating mga desisyon, relasyon at pag-uugali. Ayun. So, itong sinasabing doon na pag nagbabasa tayo ng Biblia, nagkakaroon tayo ng tawag Reflection. moral life. Kasi yung aral na nakukuha, napupulot, nababasa natin doon sa sitwasyon noon, sa mga kwento na nakalagay sa Biblia, ito po'y nakaka-relate po tayo. Parang pumapasok sa atin and a-apply natin sa buhay din natin. Na-apply. Lalo na po kapag may mga hamon tayo sa buhay na Yes. pinagdadaanan. Check. Kaya nga po, ang advice natin sa mga viewers, sabihin din sa mga kakilala nyo, ipalaganap nyo ito, na kung may problema, pinagdaraanan ang isang tao na sobrang bigat, ito po ang kasagutan. Biblia. Yes. No? Kaya, Bible, sabi pa nga yung common definition ng Bible, nabasa niyo ba yan? B-I-B-L-E. Anong ibig pong sabihin yan? Ayon, ang ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E. B is for basic. I is for instruction. B as in basic before. L is for living. And then E is for earth. Ibig pong sabihin, ang Biblia, the Bible is B, basic instruction before living earth. Yan. Dapat basahin nyo yan. Makabasa ka lang ng Biblia para ka na ring nag-tour sa buong mundo. Nandun na po lahat ng lessons na dapat Nandoon na natutunan po sa lahat. buhay mo. Yes po. At hindi po naluluma ang Biblia. No? Kasi sabi pa nga, ang Biblia, sa mga nagbabasa niyan, mayroong tawag na breathe. Sabi nga kanina, nung sa the letter of St. Paul, the second letter of St. Paul to Timothy, may nakalagay doon na ang salita ng Diyos ay hinga, ruwa. It is the Spirit, no? The same Spirit, the God is the Spirit, di ba? The Holy Spirit din, the third person. The same Word, the same Spirit, the same, pag sinabing Word is Jesus Christ. So, nananalaytay po doon sa Bibliyang iyon. Yes. Kaya pag nagbabasa po tayo, guided po tayo, na-inspire po tayo, nagkakaroon tayo ng aral. Maganda yung disposition natin. Nakakakuha tayo ng kasagutan na nagbibigay sa ating lakas na ipatuloy ang ating magandang paglalakbay dito sa mundo. Tapos nagagamit din po natin sa sarili natin buhay para mabigyan din po ng
guidance sa ibang tao po yung mga mahal natin sa buhay, sir. Opo. At ang Biblia ay isang, number 5, Pagpapalakas ng ugnayan sa Diyos. yan, tama. Good. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga pangungusap ng panalangin, sariwang pang-aral at paksa para sa pagnilay-nilay na nagpapalalim sa ating ugnayan sa Diyos. Ayun, correct po yan. Kasakabuuan po, ang Biblia ay hindi lamang isang libro, kundi isang gabay. Alituntunin, inspirasyon at salamin ng ating pangyayari at aral na may patuloy na kahalagahan sa ating buhay at pananampalataya. So, ang pagbabasa at pagninilay-nilay sa Biblia ay makakatulong sa atin na mabuhay, na makabuluhan at may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi nabasa ko rin po, sir, na yung main lesson po sa Biblia is one, love God, two, love people po. Ayun, ang galing naman. Sige, I hope na nasundan nyo, napulutan nyo ng aral. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May God's love, grace, and mercy and peace be with you. Welcome again to another episode of Let God's Word Guide Us for the second year of our program. This is already the third episode, and for this episode, I have chosen a very beautiful passage, one of my favorites actually. This is from the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 3. I will read it first and then I will tell you why this is my favorite. So, according to this verse from the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 3, do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves. Very beautiful. And this is one of my favorite scripture passages because this is a few verses before the whole kenosis or the kenotic spirituality that we can find in this letter of Paul to the Philippians. Yung kenosis is the example of Jesus who is already God, humbling Himself and becoming man like us. It's a very beautiful lesson. It's exactly the opposite of what we human beings are doing. Most of us have this vain notion of ourselves that we want to go up, we want to be like God, lording it over others. But Jesus, in the kenosis, in the process of kenosis, is showing us the other way around. Going down, humbling oneself, emptying, self-emptying, not treating himself who he really is, but becoming human like us. A God becoming human, a God becoming infant, a God subjecting himself to suffering and human experiences of pain and difficulties. So yung kenosis. So, I have chosen this kasi again, this is a beautiful message to us. Kasi yung natural tendency natin as persons is, alam mo yun,
meron tayong sometimes sinasabi dito na vain glory. Ano nga ba itong vain glory? Yung boastful pride. Yung masyado tayong believe sa ating sarili, magaling ako, matalino ako, kakilala ko si ganito. Kaya nga, if you notice, yung road rage ay napapadala siya, ano? Kasi yung mga tao na masyadong mataas ang tingin sa sarili nila, ayaw na ayaw nila ma-inconvenient, ayaw na ayaw nila malamangan, ayaw na ayaw nila magulangan, kasi ang taas na ng image, kailangan respetuhin nyo ako, inflated yung kanilang ego, and merong delusion of grandeur na sobrang tingin natin sa ating sarili. And yet, ang Panginoon, no? The Lord is telling us to humbly regard others as more important than ourselves. Humility. Yung humility is, ang etymology niya is from the Latin word humus, ground. At sa Tagalog naman, yung humility is pagpapakumbaba. So, from the ground, nasa baba. So, napakaganda, no? Go down and to accept our nature as we are from dust we shall return. Hindi natin kailangan magmataas, hindi natin kailangan magmayabang. Merong positive pride, pero iwasan natin yung negative pride na feeling natin mas magaling tayo sa iba, mas gwapo, mas maganda tayo sa iba. And Jesus is teaching us exactly the opposite. So, marami na pong narcissist yung mga sa mundo, no? Actually, narcissism is already a symptom of a mental illness when we regard ourselves higher than the others, or better than the others, or the world and reality should revolve around us. That is narcissism. That is an inflated ego. That is vain glory. So sana, one of the beautiful traits of the Japanese that I like the most also is yung they have this training, they have this culture na kaya sila nagbabaw is kaya gusto nilang ipakiramdam na the person na kausap nila is more important than themselves. So let us learn from this verse 3 of the second chapter of the Philippians. Again, do nothing out of selfishness or out of vainglory, rather humbly regard others as more important than yourselves. Please do not hesitate to share this to your friends or to whomever you so wish that may benefit from this short episode of Let God's Word Guide Us. Bye-bye and see you sa next episode. And we're back! Yun. Tama, no? At nakita nila yung mga mga announcement, no? At syempre, ang gaganda ng mga sagot habang na-review namin po yung mga sagot ng ating mga learners doon sa tanong kanina, no? Kung ano yung nararamdaman nila yung habang nagbabasa sila ng Biblia, no? Ang daming malalalim yung sagot. Kaya na-quote natin kanina, no? Yung mga, ano ba yung mga enchanted, euphoria. Nagbukas ata sila ng dictionary, sir. Ganda ng mga terminology. Lumalabas, ano? Talagang, lumalabas yung mga, yung mga words na, malalalim na words. Okay. So, euphoria, sobrang talaga niyo, sobrang happy niya talaga kasi euphoric na.
Tapos nasa Encantadia sila pag nagbabasa sila ng Oo. Biblia. Parang Encantadia ng ating Panginoon. Yes, siguro ganun, sir. na yung- Okay, pero ano pa yung natin, Ma'am Charmaine, ngayon? Yung mga, itong na-open na natin itong topic na ito, no? Na ma-promote natin, lalong-lalo na dito sa ating community, yung pagbabasa, devotion to read the Bible. So, at dapat po, sabi pa nga natin, meron po tayo dapat sa ating bahay, Biblia. No? So, kahalagahan po nito dahil ang Biblia, pag mayroon tayo sa bahay, ibig sabihin, nandoon si Kristo. Because the Word, the Bible, the Word is Christ Himself. The Word became flesh. Kaya ang salita ay mahalaga. Kung may mga problema po tayo, kung gusto natin ng mga kasagutan, magbasa tayo ng Biblia. O gusto niyo ma-comfort. Ma-comfort, Okay, sa yeah. mga problems May guidance niyo. Yun, po, opo. guidance. Ayan, yes. di ba? No? So, yan, isa yung Bible sa makakatulong po sa inyo. At dahil, saan na kaya yung kapartner mo kanina? Ayun Siya naman po. ngayon yung human Nagbibideo po. human Cameras na. Tripod. nagbi-video. Ano bang natutunan mo? Ano yung pakiramdam mo kanina? Ayan. So, syempre po, unang experience ko po dito, syempre po, very happy po na naka-experience po ako ng ganito. And ayun nga po, mas napapalalim po yung understanding ko sa Bible. Kasi syempre po, kapag tayo nagbabasa po tayo ng Bible, may times po na nakaka-relate tayo sa mga verses, may times po nakaka-relate po tayo sa mga stories na pag may mga trials po tayo sa life. For example po, yung sa Jeremiah 29:11, 'di ba? Parang may times po talaga na normal na magkaroon ng trials sa buhay. Pero it's for the good. Everything works for the good po talaga. Galing naman. Ganda ng sagot. Dahil ginamitan niya tayo ng biblical verse, doon din po sa susunod, Jeremiah chapter 33 verse 3. Napakaganda doon. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sinasabi doon, "Call to me and I will answer you. Very nice. I will teach you na the great things." Ituturo sa atin yung daan na hindi pa natin alam. Yun pong nakasulat doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Okay. Ikaw naman, Ma'am Charmaine. Ano ba? Kasi sir, siguro, yung Bible, sir, no, kapag nakikita mo siya, simply nakikita mo siya, it gives you, hindi nakikita, pag binuklat mo, tapos mababasa mo, just a few passage siguro, may naglalaman siya ng mga wisdom, sir. Alam mo Yun. Wisdom. So, alam mo yun yung parang, pag nagbabasa ka niyan, yung parang, marami kang makukuha, marami kang matutunan. It helps you grow, not just physically, but mentally, ganun. Yan po Okay, so talaga parang yung... talagang Kasi food for the soul may po siya. something It's just yun. food for the soul. May Oo. something yun doon sa salita ng Diyos na yan. Kaya nga po, it encourages us. Kasi di ba, sinasabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Okay? So, dyan po, natatapos yung ating Segment. programa, yung ating episode nitong ating portal. At Yes. syempre, sa tradisyon na alam mo natin. No? So ito po ay i-close po natin ito ng something na parang i-attribute natin sa ating Panginoon, itong ating portal ngayon. Ano? Sige, start tayo. Okay. 1, 2, 3, go! In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino in everything, love and serve the Lord. Goodbye, everybody. Thank you. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, as we conclude this CSBN portal, we seek your guidance.
May we always be instruments of help and service to our beloved school. May we steadfastly uphold and proclaim our Christian duties, drawing inspiration from our school patron, Saint Bartholomew. With the grace gained here, may we persist in serving both God and our country. Guide us continually and lend us strength through our endeavors. May we inspire and assist others. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.